Good morning, Jesus, the Gospel Church. Pwede bang ngitian mo yung 3 taong nasa paligid mo at sabihin mo sa kanya, masaya ako't narito ka ngayon. Kailangan may kausap ka. Tingnan mo yung nasa likod mo, kalabitin mo yan. Amen and amen. Praise God. Salamat po sa patuloy na nagsusupport sa ating mga gawain. Sa lahat na nagbibigay ng kanilang ikaputhandog, ang Diyos ang magbalik sa inyo ng lahat ng iyan. Amen and amen. This morning, welcome po again to Jesus the Gospel Church, where we honor God, we love people, and we are family. Amen. Welcome po sa mga bagong attenders, yung mga first time, can we see those hands? Second time, third time. Welcome to, meron po tayong mga special mention. Lina Kamata, Randy Kamata, Kit Kamata, Princess Kamata, na in-invite po ng ating mag-asawang Zabala. No? Welcome po again to Jesus, the Gospel Church. And to everyone watching online, we pray that you're okay. And the next time, we hope to see you here, face to face, so we could hug you and let you feel the presence of God that is in this place. Amen. Handa na ba tayong makinig na salita ng Diyos? Alright. Ngayong umaga pong ito, lahat ng handa ng makinig ng salita ng Diyos, may tanong po ako. Yan. Yung nakakaalam na nakinig sa akin last time, huwag ka na sumagot. Pero yung hindi pa nakakaalam, for the rest, ilan lang naman po yung nakakaalam. Yung the rest, meron po akong, hindi ko alam magkano yung pera ko sa bulsa, mamimigay tayo. May 100 pesos ang makakasagot. Yan ha. Ready na kayo? Pang ano rin to? Ano ba to? Pang pares. Ano pa? Halo-halo. Yan. Milk tea. Kakasya na ba to sa milk tea? Alright. Ang tanong, ano pong tanong? Ang tanong, may 4 na bagay na kapag nagastos mo na, hindi na babalik. Nagsisimula na po ako sa Word of God, kaya makinig tayo. Okay? May 4 na bagay na kapag ginastos mo na, nagamit mo, hindi na babalik. Meron po bang gusto mag-try? 4 ha? 4. Kaya kung isa lang ang sagot mo, hindi papasa. 4 na bagay. Try lang. Sino? Baka tama yung isa mo, at least may makahula. May nagturo? Wala. Wala. Sige, ate, sino ba yan? Stella? Pwede ba magbigay ng mic? Yan, lalapit po dyan sa gitna. Let's go. Sasabihin ko kung stop ha, ibig sabihin may mali. Let's go. Yan. Kaya na ba dyan? Yung signal? Okay. 4. Oras. Salita. Buhay, pagkakataon. Buhay at pagkakataon. Kunin mo yung prize. Pakibigay nga sa kanya, Kuya Dave. Antindi! Hindi ko alam paano mo nalaman yan. May nagturo. Kung may nagturo, sabi ko, pero okay lang yan. Palakpakan naman natin, Ate Stella. Thank you. Alright. May 4 po na bagay na kapag nagamit na, hindi na naibabalik. Una, buhay. Amen. Buhay. Walang taong pabata. Araw-araw, patanda tayong lahat. Amen. May mga taong nag-enjoy ng buhay nila at tinatawag na fulfilled life. May mga taong may regrettable life o yung may panghihinayang nung sila'y nabubuhay pa. Hello? Pangalawa, yung mga salitang nabanggit, hindi na nababawi. Whether you mean it or not, when you say those words, either naka-encourage ka or nakasakit ka. Whether intentionally or hindi, kapag nabanggit na sabi mo na, hindi na nababawi. Agree ba kayo doon? Pangatlo, oras. Ang oras na lumipas, hindi na may babalik. Tapos na yun. Last at huli. Nakikinig po kayo? Yan. Ang pang-4 po na bagay na hindi na naibabalik
is opportunity, pagkakataon, chance. Can you say opportunity? And this morning is an opportunity to receive God this morning. Huwag mong sayangin na nagbihis ka, nag-effort ka, pumunta ka, nagbigay ka ng lakas, tapos hindi mo mararanasan ng Diyos. Hindi yun kawalan ni Lord. Kasi hindi siya nawawalan. Hindi siya nakukulangan. Sapat siya lagi. Sino yung nawawalan? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpapadaya. Sabi mo sa kabila, kailangan hindi ka manakawan. Anong mangyayari? Pag sinayang natin yung opportunity ngayong umagang ito, sayang lahat. Kaya huwag mong sayangin. Ready na po ba tayo? This morning, I want to share to you the word desperation. Can you say desperation? At ang title po ng ating pag-aaralan ngayong umaga is The Power of Desperation. Wow! The power of desperation. When we say desperate, people do things out of their character. Ulitin ko po yun ha. When you say you're desperate, you do things out of character. Hindi mo laging ginagawa, hindi mo ugali, hindi mo nakasanayan, hindi ka talaga yon. Pero kapag desperado ka, nagagawa mo lahat. Magbigay po tayo ng ilang example. Yung mga kabataan, desperadong tumayos at tumaas ang grades, sumasayaw. Ulitin ko ha. Sa lahat ng college, high school, kapag gusto nila ng medyo extra points, totoo ba to? Napapasayaw yan. Oh, sino pa? Dahil desperate ka sa bonus, sa extra points, o sa credits, o kaya naman sa extra Christmas bonus, tuwing Pasko ang mga manggagawa, nagpe-perform, kahit gaano katigas ang katawan. Parang wala akong kausap. Totoo ba yon? In desperation, ano pa? Pakita po natin ang very basic na example ng desperation. Noong pandemic, kahit hindi marunong mag-bake, natuto. Kahit hindi marunong sa online, napa-online. In desperation, nagagawa natin ng mga bagay out of character. Kaya naman, pag-aralan natin yung the power of desperation. I'm very sorry po ngayong umaga, I would like to address this. This week, magpapa-install na po tayo ng panibagong aircon sa likod. Dahil po sobrang init talaga, we're very sorry. And this morning, kinausap ko na habang ako'y nandito sa unahan, kinausap ko na po yung mag-i-install. This coming week, magpapalagay tayo ng another 2 aircon sa likod para lang po mas marami tayong ma-invite. Ang hirap nga naman mag-invite, magdala kapag kadadalin mo sila sa impernong init. Tapos sasabihin mo, ilalapit kita kay Lord sa langit. Kailangan maging comfortable tayo. And those who wants to be a part of this blessing sa church natin, just approach po ang ating mga leaders para sabihin nyo kung gusto nyo maging part ng upgrade natin. Maglalagay po tayo another 2 or 3 aircons this coming week. So the power of desperation. Kasama ako dun sa desperate na yun eh. Na-desperate akong pagandahin natin, palamigin natin yung church. Amen. Totoo lang po. Kung malalaman nyo lang yung heart ko, ang dami kong gustong i-upgrade sa church. Anyways, tanong ko po, nakikita na ba yung slide natin? Tanong ko lang po sa media. 5 minutes daw po, gano'n ang senyas eh. 5 minutes. Alright. Huwag natin sayangin yung life, yung words, yung time, especially yung ating chance. This morning, don't miss your chance. Because when chance comes, sabi ni Daddy, naalala ko po ang bilin ni Bishop Boy Ramos, no? Pag yung oras na yun ang oras ng pagpapalamot na mintis mo, aantayin mo ulit bumalik sa oras na iyon. Kaso ang problema, ang oras ng Diyos at ang oras ng tao magkaiba. Baka yun lang yung chance mo dahil yun lang ang kayang ibuhay mo. Kaya wag mo sasayangin. Kita mo, maraming tao nagsasayang ng oras sa init ng ulo, sa lungkot. Bakit ka na malungkot? Pwede bang ngumiti ka naman? Hello? Alright.
The power of desperation. May papakita po akong tao sa inyo na andyan na. If kaya today. Yan. Sino pong nakakilala sa kanila? Meron po ba? Alright. Wala. Okay. Sila po, nakikita nyo? Sila po ang founder ng susunod na slide, Canva. Sino dito nakakaalam kung ano yung Canva? Para po sa medyo may idaran, noon po ang ginagamit ng mga sinaunang panahon ay hindi, Paint. Paint. MS Paint. Na-upgrade po iyon naging Corel Draw. Na-update po iyon naging Adobe. Photoshop. Ngayon po, AI generated na. At ang gamit po ngayon, Canva. Yung pinakita ko pong tao kanina sa inyo ay ang owners and founders of Canva, specifically yung babae. Ang kanyang enhancer yung talagang gumawa nung app is yung lalaki. Ang pangalan po nila ay Melanie Perkins and Cliff Obrecht. Okay? Silang dalawa po is the richest self-made billionaire sa Australia. He's 21 and she's 20 years old. Their company right now, makinig po kayo, ang kumpanya ng Canva ay worth 40 billion US dollars. Hindi po kayo nagkamali 40 billion US dollars. You could Google this, kahit i-check nyo po, tama yan. Grabe! Kailan po nag-start ang Canva? 2019, walang pumansin. 2019, walang pumansin. 2020, nagka-pandemic, na-desperate lalo sila. They passed on the 3 biggest companies sa America, which is Google, Facebook, o mas kilalang Meta, pinasahan nila, and lastly, eBay and Amazon, pinasahan nila. Walang gustong bumili sa company nila. Walang gustong mag-support, walang gustong mag-invest. Kasi ang sabi lang ng mga tao, bakit kailanganin yan? Meron naman na yung Microsoft. Hindi na namin kailangan. 2020, lalong napalala ang pandemic. 2021, out of the 4, nag-jump yung kanilang pinasahan ng lahat ng kanilang projects. Almost 100 plus companies rejected them. Imagine this, kapag na-reject ka ng isa, okay pa eh. Pangalawa, try ko lang ulit, siguro hindi pa para sa akin. Pangatlo, medyo nagda-doubt ka na, no? Anong, ito ba dapat kong ina-applyan? Pero sige, subok. Maaari hanggang 4, 6, 7, 8 kakayanin ng tao. Imagine being rejected 100 times just because you are a copycat of something that was already existing. Kasi kagayang-kagaya sila ng nagagawa ng Adobe, Photoshop. Ang problema, pumutok si TikTok. Na ang sabi, may YouTube naman, ba't magti-TikTok pa? Kasi po, sa China, ang TikTok po, walang YouTube sa China, no? Ang meron na sila for entertainment is TikTok, pero hindi siya nagagamit kagaya ng ginagamit ng buong mundo. It is only sole purpose is to educate people through that app. Yun po ang kaibahan. Ngayon pumutok yun sa buong mundo, may Chinese company na lumapit sa Australian na ito, nag-invest sa kanila. And from their company of 19,000 Australian dollars, nung ininvestan sila, minarket sila, in just the span of 100 days, they became a 19,000 Australian dollar company to a $4 billion company. After 2024, last January,
40 billion na yung worth ng Canva. Imagine what desperation can do. They were about to give up, but they are desperate na alam nila na merong patutunguhan yung kanilang ginagawa. Ang tanong ko, alam mo bang may patutunguhan ng paglilingkod mo kay Lord? Alam mo bang it's all worth it at the end? Alam mo bang hindi sayang, hindi tapon, maaring nabigo ka sa marami mong panalangin, pero gusto kong sabihin sa iyo, ngayong umagang ito, hindi sayang ang pagtawag mo sa Diyos. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Magbasa po tayo ng Bible, no, sa Mark chapter 10, verse 46 to 52. All right. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Basta tayo. Mark 10, verse 46 to 52. Ready na po ba tayong lahat? Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Dumating sina Jesus sa Jericho. Nang papaalis na siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo na anak ni Timeo. Gusto ko pong bigyan ng pause. Ang pangalan daw po ng ating kinikilala ngayong umaga is Bartimeus, the son of Timaeus. When you say Timaeus, kapag hinatin niyo po yung name niya, yung Timaeus names honorable son o honorable man. Bar means son. Ibig sabihin, yung kinikilala pala nating Bartimeus, wala talagang pangalan. Amen. Si Bartimeus, kilala lang na anak ng isang honorabling tao. And the problem is with Bartimeus, he's blind. He's a beggar. Nanlilimos, pulubi, at bulag. Matinding combination yon. Hindi mo nakikita kung meron kang kakainin, hindi mo alam nasaan ka, hindi mo alam anong mangyayari sa iyo. Even though, siya'y anak ng isang kilala, nire-respetong tao, siya'y pinabayaan at binaliwalang tao. At siya'y hindi kilala sa kanyang pangalan, ang kilala lang siya, anak ni Timaeus yan. Naintindihan natin? Basahin po natin, patuloy natin. Asan na tayo? Nang papaalis na siya kasama ng kanyang mga alagad at marami pang iba, may daanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya pala ang sigaw niya, Jesus, anak ni David. Gusto ko pa marinig niyo to. Maring hindi niyo pa nakita ito. Maraming beses yun na narinig yung story na ito, alam ko. Pero nawa, this morning, meron tayong maintindihang bago. No? May maibigay sa atin. Kaya pala ang sigaw ni Bartimeo is, Jesus, anak ni David, kasi sabi niya, buti ikaw may pangalan. Kilala kita bilang Jesus, tigapagligtas, Mesaya, na anak ni David. Ako, kilala mo lang ako, anak ako ng isang honorabling tao. I'm unknown. Wala akong pangalan. Hindi ako kilala. Pero ngayong oras na ito, pwede bang mahabag ka sa akin? God raises up people with no names. Nagtatayo ang Diyos at gumagamit ang Diyos ng mga taong binaliwala ng mundo, sinabing mahina, walang kwenta, at ang Diyos ang tumatawag sa kanila. Malakas na palakpak sa Panginoon. Nang marinig niya ng bulag na ang dagdaraan ay si Jesus, tumawag at sumigaw siya
nang sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kasunod, verse 48, pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik, ngunit lalo siyang nagsisigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. If you can see the story, and most of the time we miss this, the people who would try to stop you from coming to church are the people closest to you and the people who thinks they're righteous. Whew. Yung mga pipigil sa iyo sa paglapit kay Lord, yung mga taong papiling banal. Masyadong mataas ang standard. Isang magandang balita ngayong umaga, huwag kang matakot kung makasalanan kang pupunta sa church. Hindi ito gathering ng mga matitino. Hindi ito gathering ng mga maayos na. Lahat ng narito ginagawa pa lang ng Diyos. Pinapabanal pa lang tayo ng Panginoon lalo. Hello? Huwag kang madidismaya, huwag kang manlulupaypay na sasabihin mo na nabubuhay ako sa kasalanan mo. Huwag kang matatakot at lalo kang tumawag kay Jesus. Patuloy kang pumunta sa iglesia. Amen. Kung papansinin niyo po, ang nagsabi sa kanya, dahil kung babasahin natin yung umpisang verse, of verse 46, kung babasahin natin yon, ang kasama ni Jesus, mga alagad. Kasama niya sa lahat ng miracles. Pero yung pala, pwede palang makita mo lahat ng miracle, pero hindi ka pa rin puspos para pigilan yung mga taong desperate kay Lord. Hindi sinabi ng Biblia kung sino yung pumigil sa Kanya. Pero sinabi ng Biblia sino ang kasama ni Jesus na kayang pumigil kay Bartimeus. Kaya lalo siyang nagsisigaw. Ang sabi ng salita ng Diyos, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Lalo pa siyang nagsisigaw. Lalo siyang nagpapansin. Kapag hindi ka narinig ni Lord sa unang cry mo, sa unang pagtawag mo, huwag kang pipigil, huwag kang magpapapigil, huwag kang titigil. Lalo kang matutong umiyak sa Diyos. Lord, mas kailangan kita ngayon. At huwag ka nang magtataka kung ang pipigil, ang tatry magpa-shutdown sa iyo, ang try mag-reject sa iyo yung mga taong akala mo itatayo ka. Yung akala mong ipupush ka sa destiny mo. Huwag ka na magtataka kung ganon dahil hindi ikaw ang first time makakaranas niyan. Napakagandang example ni Bartimeus. Nabulag siya. Bulag siya eh. Maaring tayo, bulag tayo ngayon o kaya nabulag na lang tayo ng kasalanan at ng mundong ito. Nadaya tayo ng trabaho, ng salapi. Wala nang naka-amen. Nadaya tayo ng iba't ibang pwedeng pagkabisihan. Basahin natin. Ang sabi ng salita ng Diyos, tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin niyo siya rito. Kailangan huwag ka titigil sa pagsigaw, Lord, mahabag ka sa akin hanggat hindi ka napapansin ni Lord. Sinabi ni Lord, okay, kanina pa nagsisigaw yon. Kanina pa siya nagpapapansin sa akin. Huwag kang pipigil, huwag kang hihinto. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang hihinto. Hanggat hindi ka hinihintuan ni Lord. Hanggat hindi tumitigil sa harap mo si Lord at sinasabing, dalhin niyo siya sa akin. Hanggat si Lord parang wala ka lang. Hanggat nakikita mo parang hindi ka narinig ni Lord, huwag kang titigil sa pagtawag sa Kanya. Most of the time we quit. Why? Because we are not desperate enough. Kapag meron po ba kayong nakitang bulag,
na laging sigaw na sigaw. Normally, nakikita ko po ang mga bulag, they're really quiet. It is out of character na siya'y magsisigaw doon. Lalo, maaaring hindi siya sigurado kung sino talaga yung dumadaan. It's very easy to tell things kapag nakikita mo. Pero siya, hindi niya sure. Maaaring napagtripan lang siya ng mga tropa niya. Oh, si Jesus daw yung dadaan. Siya ba yon? But out of desperation. Hindi naman siya normal na ganun. Hello? Napatigil niya si Lord at sabi ni Lord, dalhin niyo siya sa akin. At tinawag nga nila ang bulag. Kita mo hanggang ngayon wala siyang pangalan. Pansin niyo? Kilala pa rin siya. Saan? Anak yan ng isang taong marangal, pero siya bulag. Kung sino man bulag na yan, tawagin nyo nga. Kung sino man yung makasalanan na yan, hindi ka man lang makilala sa pangalan mo. It is very important to know you by your name. Napaka-importante na malaman mong walang nakakakilala sa iyong pagkatao at pangalan mo talaga, kundi ang Panginoong Jesus. Kung mapapansin nyo po, ang sabi dito, tawagin nyo siya. Hindi sinabi ni Lord, tawagin nyo yung bulag kasi hindi ka dinidefine ni Lord kung anong katayuan mo. Woo! Hello! Hindi ka tinatawag ni Lord, tawagin nyo nga yung makasalanan na yan. Tawagin nyo nga yung maingay, sira ang buhay. Hindi ka dinidefine ni Lord sa pagkakakilala ng mundo. Basahin natin. At tinawag nga nila ang bulag, lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka at pinatatawag ka ni Jesus. Sabi nila. After all, kanina pinatahimik niyo ako. Tapos ngayon alam niyong may calling ako. Alam niyong gagamit. Alam niyong gustong baguhin ni Lord ang sitwasyon ng buhay ko. I-encourage mo ako bigla. Napakadaming ganyan sa church. May kausap ba ako? May mga taong parang si Melanie Perkins. Dininay ng marami. Hello? Yung kaninang in-example ko po, parang ganon. Dininay ng marami pero hindi nagpapigil hanggang sa makita yung worth ng kanilang meron. Ganon din sa marami sa atin. Maaring na-deny ka ng marami pero ang Diyos na nakakaalam ng worth mo. At pag nakita ng tao na si Lord nga pinapahalagahan ka, maraming tao manggagamit. Pero magpapagamit ka na lang din naman, wag na sa tao. Magpagamit ka sa Diyos. Naku, mahina ang amen. Sabi dito, lakasan mo ang iyong loob, pinapatawag ka ni Jesus. Inihagis niya ang kanyang balabal. Paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Meron po akong sample ng balabal dito ngayon. Yan. Kay mami po ito eh. No? Yan, sa bahay to, sa chair mismo ni mami. Kung mapapansin niyo po sa lahat ng video niya nung nagmi-meal time siya, ito po lagi yung nasa background niya or naman nasa lap niya. No? Ito po iyon. Ito yung tinatawag na balabal. Sa isang bulag na namamalimos, napaka-importante ng balabal. Bakit? Sa oras na tag-init, ito yung kanilang pangharang upang di sila masunog. Sa oras ng taglamig, ito naman yung kanilang niyayakap upang di sila mamatay sa lamig. Tuwing umaga, ito naman ang kanilang nilalatag upang tuwing may magbibigay ng limos, mapapagkain man, maging pera man, natatanggap nila, hinahatak nila, at makakapa nila anong meron sila. Ibig sabihin, yung balabal na yun na lang ang pride na meron. Yun na lang ang kaya niyang pagmalaki. Yun na lang ang meron siya, pero sabi na salita ng Diyos,
Nang marinig niya, si Jesus na ang tumawag sa kanya. Yung kaya niyang ipagyabang, yung nananatiling kayamanan na meron siya, binitawan niya. Pag alam mo si Jesus ang tumawag sa iyo, hindi ka lalapit kung kani-kanino. Ang tanong ko, anong sakit ni Bartimeus? Mahina. Anong sakit niya? Basahin po natin ang Biblia. Ang sabi dito, inihagis niya ang kanyang balabal. Paluksong tumayo at lumapit kay... Hindi nyo naintindihan. Bulag yun. Ang sabi na salita ng Diyos, kung babasahin yung verse 46, lumabas si Jesus papuntang Jericho, galing Jericho, madaming kasama. Parang nakalimutan nyo yata. Bulag. At kapag bulag ka, hindi mo alam, never mo pang nakita eh. Pero kapag yung pinagmamayabang mo natanggal na, yaman mo, ego mo, ang Diyos magbibigay sa iyo ng direksyon. Makikita mo nasaan si Jesus. Sa lahat at sa dami ng taong naroon. Pwede niyan lapitan si Pedro. Pwede niyan lapitan yung mga alagad. Maaring doon siya kay Juan magpakatirapat, sabihin, Panginoong Jesus, sabihin ni Juan sa kanya, hindi ako si Jesus. Pero binitawan niya na yung pwedeng magsalba sa buhay niya dahil kilala niya sinong tunay na kayang magligtas sa kanya. Pagtayo niya, ang sabi ng salita ng Diyos, lumapit siya kay Jesus. Bulag. Diretso. Hello? Pag binitawan mo na yung pinagyayabang mo, isinurrender mo kay Lord. Hello? Sigurado ako, hindi ka na mamamali ng direksyon. Si Jesus mismo ang malalapitan mo. Pag binagsak mo na yung balabal, yung mga bagay na nakakover sa iyo, yung mga pumaproteksyon sa iyo sa oras na malamig o mag-isa ka, yung mga bagay na nagpo-protect sa iyo sa oras na maraming tumitira sa iyong araw, liwanag ng mundo, yung maaaring kayamanan mo, pag binitawan mo na, sabihin mo nga sa kata mo, bitawan na natin. Ulitin mo sa kabila ng buong puso mo, sa mo, bitawan natin. At anong kasunod? Paluksong tumayo. Ay, hindi nyo narinig. Lumulukso, ibig sabihin, excited. Hindi yung timid, hindi yung parang, totoo ba to? Pag tinawag ka ni Lord, sure yun. Hindi siya nag-aalangan at sabi ng salita ng Diyos, hindi siya nagkamali ng mga pinili. Tama na ikaw ang pinili ng Diyos. Masasabi nga natin, mas marami mahusay, mas marami magaling, mas marami mabait, mas marami matino. Pero sa kahabagan ng Diyos, ikaw ang nasa loob ng iglesia. Grabe! Malakas na palakpak sa Panginoon na may kasama sigaw. Hallelujah! Basahin natin. Verse 51. Siyempre, kay Lord na siya. Nakadikit na siya kay Lord. Pinakamagandang marinig. Gusto niyo bang marinig to ngayon? Apakasarap marinig nito, sabi ni Lord. What do you want me to do for you? Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Siguro napakadami mong masasabi. Lord, wait lang, kunin ko yung list ko. Meron akong 1. Hello? I'm telling you, very important yung mga talata ng Biblia. Hindi nyo po kailangan ng theology to explain this because the Bible is made for everyone to understand. Kaya kung may nagsasabi sa inyo ng otherwise, huwag kayong maniwala. Salita ng Diyos yan para kahit kanino maintindihan. Very basic ng Bible.
Sabi ng Bible, tinanong siya ni Jesus, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Sumagot ang bulag. Guro, gusto ko pong makakitang, hindi nyo narinig, hindi nyo nabasa, oh. Gusto ko pong makakitang muli. Doon mo makikitang dati na siyang nakakakita. So ang kinakausap pala ngayon, hindi yung mga papalapit pa lang kay Lord, kundi dating may pagtingin na, nabulag ng mundo, nadaya ng maraming bagay. Kasi sabi niya, gusto ko pong makakitang muli. Maaring dinaya ka at binulag ka ng maraming bagay, dinaya ka ng mundong ito. Binulag ka ng pera, binulag ka ng pagmamahal, binulag ka ng trabaho, binulag ka ng pagod, binulag ka ng kung anumang bagay. Pero kapag na kay Lord ka, maunawaan mo ano lang kailangan mo, makitang muli. Hindi katakatakang yun ang kailangan niyang gawin. Unang-una, bulag siya. Out of all the words that could come out from his mouth, he could have said, heal me. That's the same thing. Pwede po niya sabihin, pagalingin mo ko. Parehas lang naman yun eh. Pero specific. Kasi alam niyang hindi lang siya nabulag, physical. Alam niyang nabulag siya sa tunay na dapat niyang pagkatawag. Dahil ang tatay niya ay isang marangal at honorable, marangal na tao. At siya, nasa labas, nanlilimos, hindi karangal-rangal. Nawala siya sa pat niya. Hello? Ang hirap kausap. I told you, hindi matagal mag-preach si pastor. Patapos na ako. Sabi po ng verse 51, sumagot ang bulag, gusto ko pong, Guro, gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, verse 52 na tayo, sinabi ni Jesus, makakaalis ka na, magaling ka na, dahil sa iyong pananampalataya. Anong word? Makakaalis ka na, dahil pinagaling na siya dahil sa pananampalataya. At marami pong Kristiyano, ready kayo? Doon nagtatapos ang storya. They go to church, they pray, they're desperate for the answer of God and God answers them. Ibahin mo si Bartimeus. Sabi mo sa katabi mo, ibahin mo si Bartimeus. Sabihin mo sa katabi mo, ganun din, ibahin mo ko. Ay, hindi nyo naintindihan. Bakit? Babasahin natin yung kasunod. Verse 53, anak. Sabi diyan, andiyan na tayo. Noong day nakakita siyang muli. Anong kasunod? Sumunod na siya kay Jesus. Habang pinaalis siya, hindi siya umalis. Kasi kilala niya na sinong dapat niyang sundin. Pag iniisip ko, parang trick question ba yan, Lord? Pagkatapos kong tawagin ka desperately, hinintuan mo ko, pinagaling mo ko, gusto mo akong umalis? Sige, Lord, salamat sa kagalingan, pero mananatili na ako sa iyo. Are you praying for something this morning? Are you still wanting to revival? Nananatili ka pa rin ba sa anointing ng Diyos, yung pagkilos, pagsama ng kapangyarihan ng Diyos? What are you desperate about? And in this morning, kung maririnig mo ang sasabihin ng Diyos, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Ano sabihin mo? Lord, balik mo yung relationship namin mag-asawa. Lord, ayusin mo kami mag-anak, mag-ama, mag-ina.
Lord, pwede ba kaming pamilya, Lord, iba ayusin mo. Lord, balik mo yung paglilingkod ko, yung puso ko, yung apoy ko sa iyo. Ano yung most desperate ka? Kasi kung yung ano yung desperate ka, yun ang gagawin sa iyo ng Diyos. But first, kailangan mo mapahinto si Lord. And if He's walking around this place this morning, isa ka ba sa iiyak kay Lord at magsasabi si Lord, wait, hintuan ko to. Sabihan ko lang, tinugon ko na siya. Sino dito mga tutugunin ngayong umaga ng Diyos? Isa lang ang kailangan nating gawin. Be desperate because there is power in desperation. Kung hindi mo karakter na umiiyak, hindi mo karakter na sumisigaw, naglulupasay para kay Lord at parang awkward sa iyo yon, yun ang hinahanap ng Diyos ngayon. The out of character. Masyado akong maayos ngayon, masyado akong formado, masyado maganda pagkakatakin ko, medyo maiksi ang damit ko. Out of character, napahinto niya si Lord. He's desperate enough na si Lord napansin yon. Are you ready? Are you ready? May balabal ka ba na kailangan isurrender ngayon? Kung meron kang balabal na kailangan isurrender ngayon kay Lord para lang mapansin ka niya at siya na ang maging sagot ng buhay mo, tayong lahat ay tumayo. Malakas na palakpak sa Panginoon. Here's the challenge and I'll open